Bago lahat, tayo po ay manalangin. Ito natin ang ating puso at isipan sa pangangaral ng salita ng Panginoon. Panginoon, isang pa hinihingi namin ng iyong patnubay, ang inyong banal na Espiritu na siya po magturo at mag-usap sa aming puso, siya magpaliwanag ng aming pong napakinggan at maging sa aming pong buhay. Nawa nga po, Panginoon, may sagawa namin ang aming katungkulan sa pagsunod sa iyong revealed will upang sa ganon mayroon kaming assurance sa mga hidden will na ito po ay aming pong matatanggap sa pag-unfold po ng aming pong kasaysayan. Maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay sa dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayaw ko sa inyo kung naging palaisipan sa inyo ang utos ng Panginoon. Like for example, sa Luke chapter 6, verse 43, be merciful as your Father who is merciful or merciful. Mahirap po intindihin nyo, no? Imposibleng mangyari sa akin to na ako'y maging mahabagin sa lahat ng tao tulad ng pagkamahabagin ng Ama. At hindi lang yun, Matthew 5:48, be perfect for I am perfect. Ito yung utos ng Panginoon na tayo maging ganap, perfecto, gaya ng ating Diyos na siyang perfecto. Maging yung utos din niya sa 1 Peter chapter 1 verse 16, na sabi, be holy, for I am holy. Napakabigat po. Pero alam ko na ang Diyos ay hindi mag-uutos sa atin kung hindi natin ito magagawa. O wala po tayong ibinigay ng Diyos na kakayanan upang isagawa. Nais kong ibahagi sa ating kalagitnaan ngayon ang isang bagay na ito na imposible pero mayroon pong utos na dapat nating gawin. Buksan natin ito sa Romans chapter 12 verse 18. Romans chapter 12 verse 18. Ganito po ang pagkakasabi, kung maaari, meaning hindi talaga maaari, kung maaari, hanggang sa inyong makakaya, ay makipamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng mga tao. Sabi po sa ESV, if possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Ang sabi po dyan, with all. Now, alam natin, ang cross-reference nito ay makikita natin sa Hebrews 12, verse 14, na kailangan tayo po ay makisama sa ating kapwa, live peaceably with all, dahil ito po isang uri ng pamumuhay kabanalan. At ang sabi po rito sa Hebrews 12:14, strive for peace with everyone and for the holiness, for without which no man shall see the Lord. Pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan, na kung wala dito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Sa mga tuwid, ang talatang ito na sinabi ni Pablo ay sukatan ng pagiging Kristiyano. Kung hindi ka Kristiyano, hindi mo magagawang makipapayapa sa kapwa. Kaya hindi ka maaaring makapamuhay ng kabanalan. At kung walang kabanalan, hindi mo kailanman makikita ang mukha ng Diyos. So dito po sa Romans 12, verse 18, may imposibleng bagay na may sa katuparan ng sino man. Yung salita kong kung maaari, nagpapahiwatig na talagang hindi maaari. Pero may utos ang Panginoon na kasunod yan. Ang sabi sa kasunod, hanggang sa inyong makakaya.
Ito na may nagpapahiwatig na para nating magawa ang katapat ng pagiging imposible. Hindi ba natin maabot ang rurok ng kaimposiblihan, pero kaya nating magawa hanggang sa inyong mga kaya na abutin o gawin ang katungkulang iyon, na abutin natin ang rurok po ng pagiging perfecto. Ibig sabihin po niyan, ang isang Kristiyano po ay hindi po namumuhay stagnant. Hindi po namumuhay na permi na lang kung Kristiyano ka na, Kristiyano. No, kailangan pang tayo po ay mag-exist pa ng ating lakas sa ating buhay. Now, dito po sa salitang, sa verse 12, nais ko pong magbigay ng message, pero ito'y series na ating gagawin. Ang pamagat po ng series natin, hanggang sa inyong makakaya. Ang chapter 12 po ng Romans ay napakayaman na talata para po sa mga mananampalataya. Pero huwag natin kalimutan na yung mga imposibleng bagay ay hindi maabot, pero maaari tayong umabante. Gaya na sinabi ng Panginoon sa Luke 6:40. Ang sabi niya, sa Luke 6:40, ang sabi, a disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Ang alagad ay hindi nakakahigit sa kanyang guro, subalit ang sino mang ganap na sinanay ay nagiging tulad na ng kanyang guro. Napakaganda po nun. So bago lahat, gusto ko ibigay sa ating kalagitnaan ang pinakabuod o ang summary ng Romans chapter 1 hanggang 11 bago tayo dumako sa 12. Alam natin kung ating pinag-aralan o binasa ang Romans chapter 1 hanggang 11, napakayaman po ng kahabagan ng Diyos yan. Unang-una, sa chapter 1 at chapter 2, ipinakita rito yung puot ng Diyos sa lahat po ng kasalanan, sapagkat ang kasalanan po ang pumipigil sa kabutihan ng Diyos o katotohanan ng Diyos. At wala kung sino maaaring magmalaki, kahit na siya isang relihiyoso, makasalanan pa rin ang sabi sa chapter 3. Walang matuwid, wala kahit isa. At dahil ang tao'y, lahat ng tao'y makasalanan, ang Diyos ay gumawa po ng kanyang biyaya para ang tao ay maligtas. Hindi sa pamamagitan ng pagsisikap sa reliyon o sa kabutihan, kundi sa pamamagitan ng panampalataya. Ginamit niya example diyan ay si Abraham. Si Abraham ay dineclare na righteous not because of his works, but because of his faith doon sa seed na pinangako ng Diyos. So chapter 5, dineclare ang isang taong mananampalataya as righteous o na-justified siya, inaring ganap siya. At dahil siya inaring ganap, pagdating sa chapter 6, ang isang taong naging ganap na, hiwalay na siya sa kautusan ng kasalanan. Tulad ng mag-asawa. Ang mag-asawa nalumpayan na sila hindi maghihiwalay. Ganyan ang kalagayan ng makasalanan. Nakasumpa sa kasalanan, hindi pwede maghiwalay. Pero sa mag-asawa, pag namatay ang isa sa kanyang partner, wala na siya doon sa sumpa ng kasulatan. Malaya ng babae na mag-asawa rin ng iba. Ganon din naman ang makasalanan. Once siya namatay na sa kasalanan because of Christ, hindi na siya alipin ng kasalanan, malaya na siyang maglingkod kay Kristo. Pero bagamat siya'y malaya, makasalanan pa rin kung tinatawag na remaining sin, chapter 7. Nakakagawa pa rin ng kasalanan, nakakalungkot, nakakapanlambot ng buhay sa Kristiyano, nagagawa pa rin ng kasalanan. Lord, bakit ko pa nagagawa ito? Na nagagawa mo, not because patungo ka sa impyerno, kundi dahil ikaw ay mayroong pang nananting kasalanan. Kahit na nandyan yan, kung ikaw ay totoong Kristiyano, chapter 8, therefore there is no condemnation to those who are in Christ. Bagamat ikay nagkakasala pa, hindi patungo sa kapahamakan, kundi sa immediate na consequence ng iyong buhay sa kasalukuyan, pero hindi ka condemned. Kaya pagdating doon sa chapter 9, chapter 10, 11, makikita natin ang kahabagan ng Diyos nagahari sa isang makasalanan hanggang siya ay justified
at not condemned, kaya siya'y makapamuhay na ngayon na napapala siya ang kanyang remaining sin at ang kanyang obedience sa kanyang kabanalan. At itong chapter 12, ito po ay isang kabanata na kung saan magtuturo sa atin kung paano tayo mamuhay sa buhay na ito ng sanlibutan na andiyan pang tukso, andiyan pang kasalanan, andiyan pang kasamaan, na bagamat tayo hindi na makasanlibutan, namumuhay pa rin sa sanlibutan. At ito ang gabay natin. Dahil dito po, makikita natin, yung mga hindi maaari, ay gawin natin hanggang sa inyong makakaya. Yun ang ibig sabihin nun. Na ikaw Kristiyano na, hindi ka pwedeng manatili Kristiyano na. Kailangan mong gawin mo pa rin yung kaya mong gawin para ikaw ay lumago. At ito nga sa chapter 12, hatiin natin ito sa 4 na pag-aaral. No? Hanggang sa inyong makakaya, una, ialay ang inyong sarili sa Diyos. Yun yung una nating bahagi ng series. Ikalawa, hanggang sa inyong makakaya, ipaglingkod ang inyong sarili sa Diyos. Ikatlo, hanggang sa inyong makakaya, isagawa ang iyong kabanalan sa Diyos. Pang-apat, hanggang sa iyong makakaya, ipagtitiwala ang iyong buhay sa Diyos. Sa ganung paraan, yung 4 na ito, mamimaintain natin na nag-obey tayo sa kanyang will at tayo lumalakad sa kabanalan at tiyak makikita natin ang mukha ng Diyos. For without holiness, it is impossible for us to see the face of God. So ngayon, ating tatalakayin po ang 4 na kabanatang ito. Ang 4 na yugtong ito sa pamumuhay nating Kristiyano dito sa lupa. Unahin natin, hanggang sa inyong makakaya, ialay ang inyong sarili sa Diyos. At yan ay makikita natin, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Ganito po ang sabi, Romans chapter 12, verse 1 and 2. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, chapter 1 hanggang chapter 11, okay? Na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siyang inyong makatwirang paglilingkod. Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Yan po ang ating tatalakay ngayon. At ito ay matatalakay natin sa 2 bahagi. Unang-una po, hanggang sa inyong makakaya, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Ikalawa, hanggang sa inyong makakaya, maging tulad kayo ni Kristo. So una, hanggang sa inyong makakaya, ialay ninyo ang inyong sarili sa Diyos. Sabi diyan sa verse 1. Bakit po natin iaalay ang ating sarili sa Diyos? May dahilan po ang sabi sa verse 1. Kaya nga mga kapatid, isinasamo ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos. Ang ating pong pag-aalay ng ating sarili ay hindi po basta-basta lamang nating paghahandog ng ating sarili sa Diyos. Yan pong ginagawa ng maraming tao ngayon na sila po'y naglilingkod sa Diyos, meron silang paniniwala sa Diyos, meron silang relihiyon na hindi nila alam bakit. Bakit? Pero ang isang Kristiyano, alam niya. Sapagkat nalaman niya na siya isang makasalanan, siya po ay tinubos at inaringganap ng Diyos, siya ay nahiwalay na sa kapangyarihan ng kasalanan, siya ay mayroon pang nanating kasalanan, ngunit hindi na siya hinahatulan, kaya dahil sa kahabagan ito, iaalay niya ang kanyang buhay. Alang-alang sa
kahabagan ng Diyos. Pero marami po ngayon tawagin yan relihiyoso. No? Religious but not righteous, sapagkat hindi niya alam bakit siya sumasamba sa Diyos. Ang alam niya, Diyos kasi, kaya dapat kong sambahin. Na alam na natin relihiyon. Kahit ngayon sa mga sabing quote-unquote Christians kuno, pero wala silang dahilan, wala silang tamang doktrina sa kanilang sarili. Bakit sila sumasamba? Bakit sila naglilingkod sa Diyos? Bakit sila nag-aari ng panahon sa maghapon? Alala ba yun? Yung pong mga, tanongin yung mga reliyoso. Bakit kayo, halimbawa, example na lang, ayaw pong mag-offend, pero gamitin natin as an illustration, kung katoliko ka, tanongin mo, bakit ka katoliko? Kasi ito na yung namana ko sa magulang ko. Ano ba yung minana ng magulang mo? E di pagiging katoliko. Ano ba yung ginagawa ng katoliko? Magsimpa ka ng linggo. Magpanata ka, di ba? Pumunta ka sa St. Jude, paaraw ng Merkulis, punta ka Baklaran. Yun ang alam nila. Pero lahat na yun doon nakakapagod. No? For example, madalas ko nang ulit-ulit ito, but for the sake of illustration, parang i-clear lang natin, isipan natin na wala pong kahantungan yung pong relihiyoso ka, pero hindi ka matuwid, no? Pagsunod lamang sa paniniwala na wala kang alam kung ano talaga ang laman ng paniniwala. Di ba? Mayroong mag-asawa, bagong kasal. Unang luto ng misis niya, nagluto siya ng bangos, no? Malaking bangos. Tapos, nagugulat, tataka yung mister niya, bakit pag nagluto ng bangos yung aking misis, pinuputaw mo niya yung ulo, tsaka buntot, kita lang. Sabi niya, honey, bakit sa tuwing magluluto ka ng isdang bangus, hindi mo sinasama yung ulo tsaka buntot? Kasi yun ang natutunan ko sa nanay ko. Bakit na? Hindi ko alam. Tanong mo kay nanay, bakit gano'n? So, tinanong, Nay, nakita ko misis ko pag nagluto ng bangus, sabi niya, nakuha niya sa inyo na hindi sinasama yung buntot tsaka ulo. Sabi ng nanay, yun ang natutunan ko sa lola mo. Buhay pa si lola? Buhay pa lang doon. Puntahan mo. So, pinuntahan, Lola, mayroon po ako nakita sa miss ko na ganito. Sabi niya kay nanay, tinanong kay nanay, sabi naman, tanong ko sa inyo. Ang sabi naman ng lola, ganoon din ang natutunan ko sa magulang ko. Bakit po, Lola? Wala na tayong mapagtanungan kasi ganito, Mga araw, ang mga huli ng mga isda ng panay malalaki, hindi sila nagkakayang maliit. Ang kawali ng lola ko, maliit lang. Kaya, pinuputol talaga, hindi magkasya. Yun ang natutunan ko, ginaya ko na rin. Yung nakita ng anak ko, ginaya na rin. Ganun pala. So, marami lang pong relihiyoso, hindi niya alam kung bakit siya ganun. Kahit sa mga Kristiyano, quote-unquote, lundagan, sayawan, pero bakit? Walang malinaw. Pero dito napakalinaw, kaya mo iaalay ang iyong sarili, alang-alang sa kahabagan ng Diyos. Ano yung kahabagan ng Diyos? Naku, mahaba kong paliwanag ito kung gagawin natin. Chapter 1 ng Romans, Chapter 2, Chapter 3, Chapter 4, Chapter 5, hanggang Chapter 11. Pero yan po ang dahilan kung bakit ialay mo ang iyong sarili sa Diyos. Kaya, yung bagay na yun, na naunawaan mo ngayon kung paano ang Diyos gumawa sa iyo, alam mo kung paano siyang sambahin. Sasambahin mo ang Diyos batay sa katotohanan na iyong natutunan at batay sa pagbabago ng iyong puso. Mayroon pong isang babae na sunod-sunuran din sa kanilang reliyon kung paano silang sumamba. Yung babaeng yun, hindi sila makasamba kung hindi sila sasamba doon sa bundok. No? Kahit ganun din, maging doon din sa Jerusalem, sa bundok din, ng Sion sila sumasamba. Now, ang sabi ng Panginoon sa kanya, John 4:22 hanggang 24, ganito ang sabi ng Panginoon sa isang babae ito.
Sinasamba ninyo ang hindi nyo nakikilala. Sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. Ang sabi ng Panginoon, kayong mga Samaritana, sumasamba kayo sa bundok. Hindi nyo alam kung sinong Diyos. Ito naman sa amin, mga Hudyo, sumasamba sila sa bundok din ng Sion, bagamat alam namin ang Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, 23, subalit dumarating ang oras at ngayon na nga. Nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu. Maliit na S po dyan, ibig sabihin sa puso at sa banal na kasulatan ko rin turo. Okay? So isang Kristiyano po sumasamba dahil sa kahabagan ng Diyos na ipinaliwanag sa banal na kasulatan at hindi po sunod-sunuran kung ano yung kinagisnan. Ito yung hinahanap ng Diyos ngayon, na ang tunay na manambahan hindi sumasamba sa Kanya sa kinagisnan, kundi ayon sa Kanyang bagong pagkatao at katotohanan na ituturo sa banal na kasulatan. Marami pong iglesia ngayon, sa Old Testament pa rin sila ang paraan ng pagsamba. Hindi nila sinasabi na ang Old Testament, yan po ang nagtatago ng katotohanan sa Bagong Tipan. At ang Bagong Tipan ang siyang naglalantad ng katotohanan nakatago sa Lumang Tipan. Kaya ang ating pong paraan ng pagsamba sa Bagong Tipan, wala nang wintundagan, karapakan, ano pa man, kundi sa katotohanan. Kung ikay Kristiyano, bagong puso mo, bagong espiritu, sumamba ka rin ayon sa katotohanan ng salita. Kaya ialay natin ang ating sarili dahil sa kahabagang tinanggap natin mula sa Diyos. Ikalawa, ang sabi sa ating text, ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay. Sabi dyan, sa ating text, na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay. Sa mga kapit kung patay, hindi pala totoong pag-aalay yun. Hindi pala totoong pagsamba kung patay. Now, ang picture po dito, ibig sabihin, lumalarawan sa Old Testament. Sa Lumang Tipan, kapag sila po ay nagsasacrifice ng hayop, hindi sila nagdadala ng mga patay na tupa, patay na kambing, patay na turo. Ito po ay kanila pong dinadalang buhay para masuri ng mga saserdote kung katanggap-tanggap ang hayop na kanilang dinadala. Kung tupa, dapat yung pinakamalinis, pinakamataba, pinakamagandang klase. Buhay po. At ang mga saserdote ang siyang gumigilit noon sa altar upang ang paggilit na yon ay lumalarawan din sa pagkatao ni Kristo, yung kanyang pagsakripisyo. Buhay po si Kristo na inihandog sa Diyos, hindi po patay. Kaya nga sa Lumang Tipan, ang patayan ng sinabi nito sa 12:1, na ialay ninyo ang inyong katawan na buhay. Ibig sabihin po ng buhay, pinaka-mabuting bagay, pinaka-piniling bagay. Pag sabi pong buhay, handa po. Okay? Open-minded. Hindi po tutulog-tulog, aantok-antok, o hindi po gagawin pahingahan ang ating pagsamba, kundi alerto ang kanyang isip na Diyos ang kanyang sinasamba, bukas ang kanyang tenga, salita ng Diyos ang kanyang pakikinggan. Buhay po, meaning to say, marunong pong tumanggap, marunong pong kumilala, marunong pong makadama. Dalang patay ay hindi po makakadamayan. At hindi lamang yan ihandog ang sarili bilang buhay na handog, kundi banal. Ang sabi po sa ating teksto, banal. Sabi, na inyong ialay ang inyong mga katawan isang handog na buhay, banal. Pag sinabi pong banal, mga kapatid, hindi po tira-tira, hindi po may kapintasan. Lumang Tipan na naman ang magpapalantad sa atin paano sila sumasamba at nagsasakripisyo sa Lumang Tipan. Now, ang pinakamagandang halimbawa dyan ay sa Malakyas 1. No?
Malakas 1, paano po ang Diyos tumatanggap ng mga handog ng Israelita? Okay, ganito sabi, kayo'y naghahandog ng maruming pagkain sa ating dambana. At inyong sinasabi, paano ka namin nilalapastangan? Sa inyong sinasabing ang hapag ng Panginoon ay hamak. Dahil sila po ay naghahandog ng may kapintasan na mga hayop, tinuturing nila, wala namang kwenta yung pagsamba natin hamak lang yan. Ang sabi. Kaya verse 8, kapag kayo'y naghahandog ng mga bulag na hayop bilang alay, di ba masama yun? At kapag kayo'y naghahandog ng pilay at may sakit, hindi ba masama yun? Subukan mong ihandog iyon sa iyong gobernador. Masisiyahan kaya siya sa iyo? O papakita na kaya niya ng kabutihan? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ngayon, maaari bang inyong hingin ng kabutihan ng Diyos upang pagpalain niya tayo? May gayong kaloob sa inyong kamay? Magpapakita kaya siya ng paglinga sa alinman sa inyo? Sabi ng Panginoon sa mga hukbo. Ang sabi ko dyan, kung naghahandog kayo na may kapintasan, inasahan po niyo ba ang pagpapala ng Diyos? Hindi pwede. Kaya nga, ihandog itong katawan natin na bilang haing buhay at banal. Ibig sabihin po, piliin natin ang ating the best na oras. Hindi po tira-tira. No? Puyat ka dahil ando-ando ka dahil puyat ka, no? Pagod ka, ngayon wala ka ng interes sa pagsamba sa Panginoon, may kapintasan yan. Kaya mo na lang. Kasi sabi ni Pastor, kailangan sumampa ko ngayon, kailangan makita ko. Di ba, doon na lang ako matutulog habang nagbibig ni Pastor. Yan po ay kapintasan. Yan po ay isang paglalarawan ng pilay, bulag, na pagsamba. Hinahamak mo lamang ang hapag ng Diyos. Aasahan mo ba ang kabutihang hinihintay mo mula sa Panginoon? Hindi po. Kailangan, hanggang maaari, sa inyong makakaya, ialay ninyo ang sarili sa Diyos. Dahil sa habag niya, na ito'y buhay, at ito ay banal. Ikalawa, ang sabi po sa ating teksto, hanggang maaari, sa inyong makakaya, maging tulad kayo kay Kristo. Ang sabi po sa verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito. Mayroon pong salitang pagtutulan. Okay? Huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. Now, sino ang dapat tularan ng isang Kristiyano? Ang sabi diyan, huwag niyong tularan ang sanlibutan. Alam mo naman natin, ang sanlibutan, marami pong paraan yan ng pagsamba sa Diyos. Marami silang mga paraan kung paano silang nasisiyahan. At hindi ang Diyos ang nasisiyahan, kundi ang kanilang sariling katawan, sariling puso. Ang sabi, huwag niyong tularan ang mundo. Sino po dapat nating tularan sa ating pong pagsamba? Ano bang sinasabi ng banal na kasulatan? Basahin nga natin ang Roma 8:29. Bakit tayo pinili ng Diyos? Bakit tayo tinawag ng Diyos? Bakit tayo inaring ganap ng Diyos? Dahil sa layunin. Anong layunin? Verse 29. Sapagkat ang mga nakilala niya ng una pa ay itinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Sinong anak ng Diyos? Si Jesus. Upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. No? Upang siya maging panganay, upang siya maging larawan ng lahat ng magkakapatid. At ang sabi sa ating teksto, huwag niyong tularan ang sanlibutan, imbes tularan natin ang Panginoong Hesus sa ating pananambahan. Nakuha niyo ba yun? Dapat lamang si Kristo ang ating tularan. Na paano natin gagawin ito? May dalawa pong bahagi natin bibigyan ng pansin. Una, ay dapat magbago tayo ng isipan. Sabi sa ating text,
inyong tularan, huwag niyong tularan ng sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong isipan. Hanggat hindi natin binago ang ating pag-iisip, na pagtulad natin kay Kristo, mananatili tayo sa pagtulad ng paraan ng sanlibutan o ugali ng sanlibutan. Alam niyo, isipan natin, ito yung bukal, ito yung fountain, ito yung source ng ating pagbabago. Kapag ang isipan natin ay bumigay, buong katawan natin bigay. Pag sinabi mo isip mo, naku, pagod ako, wala akong gana ngayon, susunod lang yung buong katawan natin. Diba? Sabi na isipan mo, ay meron akong gagawin yun, hindi mo na ako sasamba. Susunod yung katawan. Kaya isipan natin ang siyang pinaka-source, pinaka-kapangyarihan ng ating buong pagkatao. Pag gumipa ang ating isipan, sunod ang ating buong katawan. Pero kung ang isipan natin ay nagbabago ng kanyang desisyon, sa ibang salita, nagsisisi, sunod din ang ating buong pagkatao. Kaya ang isipan natin ang siyang daluyan ng ating lakas. Kaya napakalaga po na ito'y pakainin ng kaunawaan ng salita ng Diyos sapagkat ito ang daluyan ng ating lakas. Isipan ang kapangyarihan ng ating kalooban. Ang ating kalooban nakadepende po sa ating isipan. Pag sinabi ng isipan natin, na suko na ako, kalooban mo susunod, suko na rin. Kailangan natin dito upang masunod natin, matulad tayo kay Kristo, pagbabago ng isipan. Sa makatwid, ang isipan po natin ang timbangan ng ating budhi. Ano po yung budhi? Konsensya. Ito yung isipan natin ay napakalaga, timbangan ito. Hindi lamang timbangan bukal ng ating pagbabago, at ikalawa, timbangan ng ating budhi. Ito ang sisidlan ng lahat ng karunungan. Lahat ng kaunawaan, itong isipan. Itong hukom. Itong hukom ng ating kaluluwa. Kaya ang ating isipan ay timbangan ng ating budhi. Pag sinabi ng isipan mo, ayaw ko, susunod lang yung iyong katawan. Yung pagkatao. Pag nagbago ka, nagsisi ka, gagawin mo isang bagay. Okay? Tulad ng isang tatay na mayroong dalawang anak. Isang unbeliever at isang believer. Ang sabi ng tatay doon sa unbeliever, anak, magtrabaho ka doon. Ang sabi ng anak niya, opo, tatay. Pero sa isipan niya, ayoko nga. Kaya nga, hindi talaga siya sumunod, hindi siya nagtrabaho. Pero yung isang believer, ang sabi ng tatay, o anak, magtrabaho ka sa basan. Sabi nung bata, ayaw ko tatay. Pero sa isipan niya, kailangan sundin niya ang kanyang tatay. Mamaya nagbago. Sinunod niya dahil yun ang lagay ng kanyang isipan. So ito yung hukom. Kaya nga, sa ating pong pag-aalay ng ating buhay, sa ating pagsamba, ang hukom natin, hindi yung uso sa sanlibutan. Hindi yung pamamaraan ng sanlibutan. Hindi yung pagtuturo ng mga maral na hindi pumapatay sa kautusan o sa salita ng Diyos. Kundi mismo ang salita ng Diyos ang batayan ng ating isipan upang ang ating isipan ay magkaroon ng tamang pagbabago dahil ito'y bukal at timbangan ng ating budhi. At hindi lang yun, na pagbabago ng isipan. Ikalawa, pagsasagawa ng isipan. Tingnan nyo ang sabi sa ating text ulit, verse 2. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong isipan upang mapatunayan ninyo. Now, hanggat hindi natin isinagawa, kung ano may ang desisyon ng ating isipan, hindi natin mapapatunayan. Kung ano yung mapapatunayan? Upang mapapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So, hindi lamang pala nag-iisip, kundi pagsasagawa. Sa ating pagsasagawa, na laman ng ating isipan, mapapatunayan natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya ng ating pag-aaral kanina. Diba? Pag ginawa natin yung revealed will ng Panginoon na napakalinaw sa Biblia,
pagtalikod natin sa maghapon, yung pala yung nais ng Panginoon mangyari sa akin. Dito mo, pinagbala ko, kumita ako, marami akong pera. Yung pala yun. Pero kung minsan naman, hindi natin sinunod yung alooban ng Panginoon, sinunod natin yung gusto natin, madaling hapon kita, laki ng problema, yung pala yung nakatagong kalooban ng Diyos sa pagsuway. Sana sinunod ko doon. Doon mo mapapatunayan kung ano yung kalooban ng Diyos. Doon mo lamang mapapatunayan ang kasiyasiya na kalooban ng Diyos. So nakita niyo, hanggang sa inyong makakaya, ialay ang iyong sariling buhay sa Diyos, katawan. Kalawa, maging tagatulad kay Kristo. So ano pong mga leksyon na ating makukuha dito? Sa mga leksyon po, kahit nang sinabi ni Jesucristo sa John chapter 10:17, minamahal siya ng Ama dahil sumusunod siya sa kalooban ng Ama na ibigay ang kanyang buhay sa mga tupa. Kung paanong si Jesus ay naging masunurin sa Ama, yun din ang larawan na dapat nating sundan. Naibigay natin at tayo sumunod sa kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. John chapter 14 verse 21, ang sabi ng Panginoong Jesus, sino mang nagtataglay ng aking salita at isinasagawa ito, siya yung nagmamahal sa akin. At siya'y mamahalin ko at ng aking Ama at ako'y magpapakahayag sa Kanya. Ang pag-aanay po ng ating sarili sa Diyos ay hindi po lundag sa dilim, bahala na. At hindi rin tira-tira kung kailan mo lang gusto. Kundi pag-aanay talaga, akto, buhay, gising sa lahat ng gawain ng pagsamba. Ito yung paghahandog natin. Kung paano si Jesucristo nag-angay din ng kanyang buhay alang-alang sa mga tutubusing kalooban ng Diyos, inalay ni Kristo. Gayon din tayo mag-alay dapat sa Diyos. At hindi lang yun. Mari sinasabi mo, sapat nang ginawa mo sa iyong pagiging Kristiyano. Mari sinasabi mo, sapat na nagawa ko sa Panginoon. Marami na akong nagawa. Kaya kailangan ko naman magpahinga. Hayaan niyo ako maging freelancer kung saan ko gusto. Kung kailan ko gusto. Well, sinasabi pa, hindi mo nagkulang sa Panginoon. Binibigay ko yung aking tithes. Pero, ang tanong, hanggang doon lang ba? Hindi mo ba ginagawa ang hanggang sa iyong makakaya? Hindi tayo manatili nga doon, maging kontento tayo. Ang buhay Kristiyano ay hindi kontento. Kailangan tayo'y nagpupursige pang abutin ang mga imposible. Sapagkat mayroon tayong kakayanang binigay ng Diyos na gawin yun, bagamat hindi natin kayang abutin ang luro, pero kaya nating humigit pa sa ating mga kaya upang umasenso tayo sa ating pagiging Kristiyano. Huwag natin sabihin, naku, 30 taon ng Kristiyano, marami na ako naiambag sa iglesia. Marami na ako naitulong. Hindi ko sapat yun. Kailangan gawin mo ang hanggang sa makakaya. Gawin mo. Kailangan kang magtagumpay pa. Kailangan kang mangamkam pa, no? Ang anumang bago na magpapalakas sa iyo. Tulad kay Alexander the Great, di ba? Si Alexander the Great, na-conquer niya na ang the whole world. Umiiyak siya nung matapos na yun. Bakit siya umiiyak? Sabi niya, dahil wala na akong makukonquer pa. Kailangan ko pang mag-conquer. Kalahin mo yun? Hindi kontento si Alexander
na nakuha niya lahat ng mundo, kailangan pa niyang umasenso. Sana ganoon din ang maging puso natin. Huwag tayo makontento na tayo membro na lang, na tayo tagapakinig na lang, na tayo tagaupo na lang. Kumilos tayo. Ano ba yung makakaya mo hanggang sa makakaya mo sa iglesia, sa Panginoon, gawin natin. Maging tulad tayo kay Kristo na handang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa kanyang mga tutas. Ngayon, ang tanong ko mga kapatid, sapat na ba sa iyo ang maging Kristiyano? Pababayaan mo na lang yung ginawang kabutihan ng Diyos sa iyo. Huwag tayo maging sapat. Sapat na ba sa atin na taglayin natin ang pangalan ni Kristo, ako'y Kristiyano? Huwag tayo maging sapat nun. Mag-exert pa tayo ng efforts. Gumawa pa tayo ng mga dakilang bagay para sa ikaluluwa natin ng ating Panginoon. Yan naman talaga ang ating chief end sa buhay na ito. Ang ating pinakasuktulang misyon sa mundong ito ay hindi para tayo masenso. Pero kailangan yun. Ang sukdulan nating misyon is to glorify God and to enjoy Him forever. 1 Corinthians 10:31. Now, panghuli, ang pagkaalam po sa kalooban ng Diyos ay hindi po manatili kung ano ang kalooban ng sanlibutan. Alam natin, sa mundong ito, ginagamit natin ang karunungan sa sanlibutan sa business, kaya mayroong manager, mayroong secretary, lahat sila nag-i-excel sa kanilang mga katungkulan, sa kanilang mga natapos. Maganda yan, mga kapatid. Pero, huwag natin gamitin kung ano yung pamamaraan ng sanlibutan, yan ang gamitin natin sa ating pagsamba. Kailang humigit pa tayo sa kanilang pamamaraan. Sa spiritual na pamamaraan, hindi po makasanlibutan. Kaya sabi sa ating text, huwag mong tularan ang sanlibutan. Huwag kayong makiayon, huwag kayong makihulma. Yung tularan po dyan ay sa Griego po ay hulma. Huwag kayong magpahulma. Diba yung mga laruang, mga plastic, no? Kaya nahuhugis siya ng kaganda dahil may hulmahan sila eh. Ibubuhos na lamang yung plastic doon. At yung plastic yung susunod po, anumang korte, kung anong kasunod-sunutan, susunod talaga hanggang sa pag ito'y natuyo, tinanggal mo, kung ano yung hulmahan, siya rin ng korte. Maraming Kristiyano, sila'y korting sanlibutan. Magsalita sanlibutan, magbihis sanlibutan. Ang sabi ng Panginoon sa ating pag-aali ng ating sarili, huwag tayong makihulma sa paraan ng sanlibutan, kundi magbago ng isip. Nang sa gayon, mapapatunayan mo kung ano yung kalooban ng Diyos, banal, kasiyasiya sa Kanya. So gawin natin ang lahat ng ating pong paghahandog, pagsamba sa Diyos na siya ang ating nasusunod at nalutuan. Tayo na naman. Panginoon, Tunay Lord, na may kahirapan po, Ama, na abutin ang iyong standard sapagkat imposible talaga. Pero kayo po na may nagbigay sa amin ng biyaya na magagawa namin ang mga gawaing hanggang sa aming makakaya. Hindi kayo nag-i-expect, Panginoon, na kami pumantay sa iyo, na kami maging tulad ninyo sa inyong kapangyarihan, sa inyong essence of character, kundi abutin namin ang kakayanang maging ilaw kami o sinag kami ng iyong pong ilaw. Sapagat yun ang nais ninyo na kami mamuhay na liwanag sa sanlibutan ito. Lord, tulungan niyo kami na aming nga pong maialay ang aming sarili, hindi sa ganang aming sarili lamang, kundi hanggang sa aming makakaya. Manatili kaming tapat sa inyo, magpakalago sa katotohanan, at hindi po, Panginoon, manatili sa mga elementary teachings ng sanlibutan ito. Maraming salamat po, Ama, kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.